Sapagkat kung hindi, baka we are losing the presence of God. Which led me to ask, can we really lose the presence of God? Kasi po, di ba, hindi naman nawawala ang presensya ng Diyos. Ang Diyos naman ay matatagpuan kahit saan. And so, I think, ang nawawala talaga hindi yung presence ng Diyos, kundi yung sense natin, yung perception natin ng presensya ng Diyos. Yung sense at perception natin which can really be obscured by our sins, by distractions, and by our problems, leading us to feel na wala ang Diyos o parang ang Diyos ay malayo sa atin. Kasi kapag tayo naman ay nagsisi sa kasalanan natin, kapag binalik naman natin ang prayer life natin, siyempre ang pananampalataya natin, ang Diyos naman ay nararamdaman uli natin, di ba? So ano yun? Kapag nagkasala, kapag nawalan tayo ng pananampalataya, umaalis siya. At kapag nag-confess na tayo, ay babalik na siya. And then, aalis na naman siya kapag umulit tayo. At babalik na naman uli siya kapag Hindi ganon. Kaya hindi nawawala ang Panginoon. Tayo talaga ang nawawala. Tayo talaga ang lumalayo. Katulad ng storya sa alibughang anak, di ba? Bagamat nagkasala yung alibughang anak ng malaki sa kanyang ama, nawala ba yung kanyang pagiging anak? Hindi. Pero yung pakiramdam na anak siya, yung mga benefits na dapat ay meron siya ng pagiging anak, yun ang nawala. Pero hindi nawala ang kanyang pagiging anak. Kaya nga nang nagbalik loob siya, tinanggap uli siya ng kanyang ama na ang kanyang ama ay hindi talaga nawala. Dahil sinasabi ni insinuate sa pagbasa ngayon na lagi siyang hinihintay ng tatay niya.